So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another video, and for today's video, ayan, re-review natin ulit ang isa sa sobrang sulit na entry-level smartphone today, which is the Infinix Note 50 4G. Ito na kaya ang perfect 4G smartphone para sa inyo? Tara, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, another video na naman tayo or year-end review, and this time our tackle for today is the Infinix Note 50 4G. Ito ay isa sa pinaka the best din na entry-level smartphone na lumabas ngayon 2025. And again, sobrang mura niya lang sa online. When it comes sa kanyang SRP, malayo po doon sa online price niya. So ang Infinix Note 50 4G when it comes dito sa online, so official store po ito ni Infinix. Again, kung interested kayo bumili, nandito yan sa ating view products. Nandito yung ating link na Infinix Note 50 4G, i-click nyo na lang yan para may redirect kayo sa mura at bagsak presyo na smartphone na to. So itong smartphone na to ay nagkakalaga ng 8,600 pesos sa online. So ang maganda dito, pag in-apply nyo pa yung ating special voucher na matatagpuan dito sa ating link, diyan kayo bumili, meron po magge-generate sa inyo na up to 1,000 pesos discount dito sa Infinix Note 50. So around 7,000 to 8,000 pesos lang po itong smartphone na to. Very good deal, and meron siyang presyo na meron siyang RAM na 8GB of RAM and 256GB of internal storage. Napaka-solid nitong Infinix Note 50. So, nung ni-review natin to nung mid-2025, napaka-solid nitong smartphone na to. Isa to sa nagustuhan kong smartphone ngayong 2025. The best entry-level smartphone na pwede nyo makuha dahil ang gaganda po ng specifications ng smartphone na to. And mamaya, later part sa ating video, magpo-provide ulit ako ng mga photo samples and video samples ng Infinix Note 50 4G. Kung sakaling magustuhan nyo yung, kung naghanap kayo ng isang entry-level camera smartphone, ito rin po yung magandang i-recommend sa inyo. Again, sinasabi ko to, bumili kayo sa online, mas mura, makakatipid kayo. Ang laki ng madi-discount nyo. Yung madi-discount nyo, pwede nyo pang gamitin sa mga ibang bagay, di ba? And when it comes sa pagiging sulit, Transsion talaga isa ngayon na lumalaban sa market today. Medyo lumalaban din ng Nubia, pero yung Samsung talaga ang nagiging competitive ngayon 2025. Nung minatch niya na yung mga prices ng Infinix, medyo nagiging mabenta siya. Gagawa tayo ng mga ng mga phone comparo about sa mga smartphones na yan. Pero si Infinix Note 50, isa sa pinaka-the best na napansin ko dito, yung kanyang overall design and build quality. Dahil itong smartphone na to mga J-Vlog is metal yung design nito. Yung back cover niya is metal, frame is metal, and nagulat ako na pwede siya for wireless charging. So, medyo naging skeptical ako ng una kasi I thought na glass siya. Kasi syempre meron siyang wireless charging. Nung nakita ko metal tas wireless charging, nag-search ako, pwede pala, basta thin sheet of metal lang yung nandyan, magpa-pass through naman yung wireless charging niya. So, grabe, nakakatuwa na yung innovation ngayon, na before kasi, iba nagtatransition sa glass back cover para ma-push yung Qi wireless charging. Pero dito, metal frame, and napaka-solid. Siyempre, mas durable yan compare sa glass. At yun yung isang magiging advantage din ng Infinix Note 50 sa mga competitors niya, wireless charging capability. Biruin mo yung ganyang feature ay nakikita natin sa mga mid-range or flagship. Pero dito, entry level, may wireless Qi, napaka-solid niyan at fast charging pa yan mga idol. And nakakatuwa na legit na talaga yung MagSafe niya. Kasi 'di ba sa mga before, yung mga Transsion din, nagbibigay sila ng case sa mukha lang MagSafe pero hindi po MagSafe yan. Ito, MagSafe na MagSafe mga J-Vlog. So, very convenient sa part ng Infinix Note 50 4G. Pinaka-the best din dito, overall display quality. Napakaganda nung display nito, kumbaga premium. 6.78 inches, napakalaki, punch hole display at AMOLED pa to mga J-Vlog. So, kumbaga, pag manonood kayo or maglalaro, mas may enjoy nyo dito sa Infinix Note 50 4G dahil kumbaga, when it comes sa quality, na-enhance pa yung graphics na nilalaro nyo. Napakalaking tulong talaga ng AMOLED panel. At nung in-unbox ko to for the first time, nung binot ko siya, doon ko talaga na-appreciate yung display niya sa actual. Matik yan mga J-Vlog, kahit tingnan nyo yan sa mga display sa mall, ma-appreciate yung display quality nito. At syempre,
Ito yung isa sa mga una or naunang nagkaroon ng 144Hz screen refresh rate. So meron po yan dito sa Infinix Note 50. Kumbaga sa refresh rate and all and sa gaming, future-proof na yung specification ng display na itong smartphone na to. Brightness and all, mataas din naman. Okay rin naman yung kanyang needs of brightness. Kaya for example, gagamitin nyo ito sa outdoor. No worries naman, makikita nyo naman din ng very clear itong smartphone na to. Chipset, yes, nag-game test ko na si Infinix Note 50 when it comes sa performance ng games. Okay rin naman siya. MediaTek Helio G100 Ultimate is okay yan or powerful din naman yan. And again, to be honest, hindi sila gano'n naman nagkakalayo ng performance ng G200. And yung pinakabago ngayon is sa G200 chipset. Pero sa G100 naman, kayang-kaya pa yan mga ka-J-Vlog at okay na okay yan. Isa-suggest din for a 4G gaming smartphone. At WUWA at ML, WUWA Genshin playable siya. Sa Genshin nakaka-handle tayo ng high-end sa WUWA pero mayroong mga frame drops from time to time. Expect nyo na yan. Pero when it comes sa performance sa mga MOBA games or COD, the best ang performance din itong Infinix Note 50 4G. Next, yung RAM at ROM niya. Yung RAM at ROM is, kumbaga, sulit na. 8GB of RAM and 256GB of internal storage. And I think sa 2026 dapat ganito na talaga ang mga ino-offer ng brands when it comes sa 7,000 to 8,000 pesos. Wala na dapat 1 to 8 kasi maliit na talaga 1 to 8 for its price. And 8GB of at least ang RAM na dapat. And again, kalungkot nga isipin na 120GB is maliit na rin. Kumbaga para sa ibang mga consumers natin. Kaya 256 na yung ibang ino-option kasi iba is for on focus sa gaming. At grabe mga J-Vlog, ang Genshin Impact po 40GB na ang binibigay na storage agad sa inyo pag full resources. And I think pag basic resources is 20GB. Ganon din sa WUWA 40 ata. COD is 30. So grabe, puno na agad yung 128GB of internal storage nyo. Kaya the best option na ng iba pag naglalaro is 512 or 256 na meron naman dito sa Infinix Note 50 5G. So RAM at ROM, reasonable naman dito sa smartphone na to. And ang the best pa sa Infinix Note 50 4G, entry level pero naka-in-display fingerprint scanner. Di ba? Napaka-solid. And say goodbye na tayo sa mga side-mounted fingerprint scanner for its price. And hopefully, ibang mga company masunod yung yapak ng mga Transsion ng Xiaomi. Kasi usually, Xiaomi and Transsion ang napapansin ko lang nagkakaroon ng mga in-display fingerprint scanner sa mga murang halaga. Yung mga popular brand like Samsung, Oppo, and Vivo, parang iilan lang or sobrang rare lang sila magkaroon ng mga in-display fingerprint scanner sa ganitong presyuhan. Usually, nasa side-mounted sila. And yun, nakakatuwa na isang advantage yan ng Infinix Note 50 na ang feature ng mga mid-range and flagship na nakikita na natin sa entry-level segment. Next, yung kanyang speakers. Yung speaker, superb, napakalakas. Okay na okay rin siyang i-recommend sa mga naglalaro nga. Dahil pag naglalaro kayo dito, talaga ma-feel nyo intense na nilalaro nyo dahil sa kanyang solid speakers. And yung battery performance niya okay din dahil 5200. Again, alam ko yung iba naliliitan na sa 5200 mAh ng removable battery. And nagigets ko naman kayo kasi usually ang nilalabas din ng mga ibang brands sa ganitong presyo is 6.5, 7K. Pero specs-wise, 5200. Matagal pa yan malubat. Ang maganda pa sa Infinix Note 50, very convenient mag-charge. Dahil ang bilis po, 45 watt fast charging rate na ang ibibigay nitong smartphone na to. So, isalpak nyo lang to, lang kayo, maligo lang kayo, kumain lang kayo. Again, full charge na agad itong smartphone na to. In less than 1 hour, maning-mani lang yan, full charge na itong Infinix Note 50 4G. And meron pa siyang reverse charging. And fast charging din yung wireless nito. Again, wireless kasi nga, support niya ang Qi Power. 30 watts wireless charging to mga J-Vlog. So, mabilis din mag-charge even wireless dito sa Infinix Note 50. So, for example, kung ayaw nyo mabugbog yung port, for me, ako, ginagawa ko to para hindi, kunyari, mabugbog masyado yung port niya or masira gaming battery. Nag-charge ako overnight through wireless charging. Mas better. At paggising ko, na siya, full charge na siya. Ganun yung ginagawa ko sa mga flagship devices ko. So, again, dito sa Infinix Note 50, hindi lang support mabilis, pati wireless po. Again, yung mga sinasabi kong napakagandang solid na specifications ay makukuha nyo lang sa halagang 7,000 to 8,000 pesos. Hands down sa Infinix na nag-provide ng ganitong napakagandang entry-level smartphone ngayong 2025. So hopefully ngayong Note 60 sa 2026, mas better and mas improve pa, di ba? So again mga J-Vlog, kung bibili kayo ng Infinix Note 50, dito lang po kayo bibili sa ating View products. Napakaganda rin ng camera nito, malinaw, mapa-rear or front-facing camera. And kumbaga, eto si Infinix Note 50 ay all-rounder din.
Solid ang specification for its price. Napakamura at dito sa ating View products, makukuha nyo pa siya ng additional 1,000 pesos off pag dito nyo siya binili or chinekout. Mga tanong, Lods, ano ba, sulit ba siya? For me, yes. Definitely napakasulit na itong Infinix Note 50 5G. Infinix Note 50 4G. Kaya kung wala pa kayong nahanap na smartphone ngayong Pasko, pangregalo sa sarili nyo, pangregalo sa anak nyo, at magsisale din naman ng payday, ito na yung chance na makuha ito ng napakamura sa ating View products.